May mga kalsada sa Maynila na tila laging may itinatagong hiwaga. Isa na roon ang Balete Drive, isang maikling daan na tila walang katapusan kapag naroon ka na. Sa ilalim ng mga puno nitong balete, naglalakad daw ang isang babae, nakaputing bestida, mahaba ang buhok at may mga matang hindi mo kailanman malilimutan. Pero ano nga ba ang totoo sa likod ng alamat ng babae sa Balete Drive? Ito ang kwento ni Elias, isang taxi driver na minsan ay hindi nakinig sa mga babala. Bago natin simulan ang kwento, kung gusto ninyo na ganitong content, mag-like, share, subscribe sa Takip Silim Stories at marami pa tayong nakakatakot na kwento na parating. Maraming salamat po. Gabi ng Biyernes, 1:00 ng madaling araw. Si Elias, isang veteranong taxi driver, ay pabalik na sana ng garahe matapos ang mahabang biyahe. Pagod na siya, gutom at gusto nang umuwi. Pero habang binabaybay niya ang Quezon Avenue, biglang bumuhos ang malakas na ulan. At doon, sa kanto ng Balete Drive, may nakita siyang isang babae. Puting-puti ang damit. Basang-basa sa ulan. Nakatayo lang, walang payong. Nagdalawang isip si Elias, pero bilang driver, automatic ang konsensya. Pumagal siya. Binaba ang bintana. Miss, saan po kayo pupunta? Basang-basa na kayo riyan. Dahan-dahan itong lumapit. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha na tatakpan ng buhok. Balete Drive lang, doon lang sa dulo. Napakunot noo si Elias, pero nasa Balete Drive na nga siya. Eh miss, dito na po tayo. San banda? Ngumiti lang ang babae. Isang ngiti na hindi niya makakalimutan. Malamig, maputla at parang may galit. Tahimik lang silang dalawa. Habang umaandar ang taxi sa ilalim ng madidilim na puno ng balete, napansin ni Elias na bumababa ang temperatura. Nanginginig siya. Binuksan ang heater pero parang wala itong epekto. Miss, saan nga ulit banda sa Balete Drive? Walang sagot. Nang lumingon siya sa rearview mirror, wala na ang babae. Nanigas si Elias. Napahinto siya sa gitna ng daan. Ang upuan sa likod, basang-basa. May mga patak ng tubig. At sa gitna nito, may naiwan. Isang lumang belo ng pangkasal. Kinabukasan, dumiretso si Elias sa garahe. Halatang pagod, nanginginig pa rin. Elias, parang bangkay ka. Ano nang nangyari sa iyo kagabi? Tahimik lang si Elias, pero sa huli ay napilitan siyang magkwento. Pagkatapos niyang sabihin ang lahat, natahimik ang mga kasama niya. Nagkatinginan sila. Pare, hindi mo alam, marami ng ganyan dito. Yung babae, nakaputi, basang-basa. Tumango si Elias. Yan ang babae sa Balete Drive. Biktima raw yan ng isang aksidente noong 1950s. Nakasakay sa kotse, papunta sa kasal, pero naaksidente sa kalsadang yon, patay agad. Simula noon, tuwing madaling araw, humihingi siya ng sakay. Pero hindi kailanman nakakarating. Ngayon alam mo na ang storya, ako sa'yo, huwag ka na dadaan doon or magsasakay ng pasahero, lalo na babaeng nakaputing damit papunta sa Balete Drive. Makaraan ang isang linggo, si Elias ay muling nagmaneho. Hindi na sana siya dadaan ng Balete Drive. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila may nagtutulak sa kanya. 1:00 ulit ng madaling araw. At doon sa parehong kanto, nakatayo na naman ang babae. Ngunit ngayong gabi, hindi lang siya mag-isa. Sa likuran nito, may anino, parang lalaking nakaitim, nakasunod sa kanya. Hindi ako lalapit. Elias. Nanlaki ang mata niya. Paano niya nalaman ang pangalan niya? Paano mo? Hindi niya natapos ang tanong. Lumapit ang babae at sa paglapit nito,
Nagbago ang itsura, ang bestida ay nagkadugo. Ang buhok ay kumalat, basang-basa. At sa ilalim ng liwanag ng poste, nakita niya ang isang mukha na halos wala ng laman, puro sugat at dugo. Dinala mo ako rito noon. Ano, hindi nga kita kilala. Sinaktan mo ako. Iniwan mo akong mamatay. Naglaho ang ulan, tahimik ang paligid. Sa gitna ng kalsada, unti-unting lumitaw sa isip ni Elias ang mga alaala, mga bagay na matagal niyang kinalimutan. Noong kabataan niya, isa siyang driver ng isang mayamang pamilya. At oo, may babaeng pasahero noon. Papalapit sa kasal. Nakiusap na ihatid siya sa simbahan sa may Quezon City. Pero naaksidente sila. Nabundol ng truck ang kotse. At imbes na tulungan, tumakas si Elias dahil lasing siya noong gabing iyon. Ngayon mo naalala. Unti-unting lumapit si Elias sa likod ng taxi. Pero bago siya makatakbo, sumigaw ang babae. Bakit mo ako iniwan? Kinabukasan, balita sa radyo. Isang taxi driver ang natagpo ang patay sa Balete Drive. Basag ang windshield, bukas ang mga pinto, at nakapaskil sa loob ng sasakyan ang isang lumang belo ng pangkasal. Walang nakakita kung paano nangyari. Ngunit ayon sa ilang residente, nakita raw nila ang taxi noong madaling araw umaandar mag-isa. At sa loob nito, may babaeng nakaputi. Lumipas ang mga taon, patuloy pa ring may mga nagbabalita ng kakaibang pangyayari sa lugar. Mga taxi driver na nawawala. Mga pasaherong nakakakita ng babae sa kalsada. May ilan pang nagsasabing kapag dumaan ka roon ng madaling araw, may biglang lalabas sa likuran mo sa rearview mirror. Nakaputing babae. Ngumiti at sasabihin lang, ihahatid mo ba ako sa dulo? Hanggang ngayon, wala pa ring makapagpaliwanag kung bakit patuloy na nagpapakita ang babae sa Balete Drive. Ang ilan ay naniniwalang multo lang siya, isang kaluluwang hindi matahimik. Ngunit may iilan na nagsasabing minsan hindi lang multo ang dapat katakutan, kundi ang mga kasalanang pilit mong nililimutan. Kung sakaling mapadaan ka sa Balete Drive, huwag kang titingin sa likod.